Nakita ko ang aking asawa na hinila ang isang itim na sako papunta sa tubig ng alas 3 ng madaling araw at wala akong ginawa para pigilan siya. Dapat ay sumigaw ako, dapat ay tumakbo pababa sa pampang, hinawakan ang kanyang braso, at hiningi na malaman kung ano ang nasa sako at bakit siya nakatayo hanggang bukong-bukong sa tubig sa madilim na gabi sa isang Lunes ng Oktubre. Dapat ay ginawa ko ang alinman sa mga bagay na ginagawa ng isang asawa kapag nakikita niyang ginagawa ng kanyang asawa ang isang bagay na nagiging yelo ang dugo niya, pero hindi. Tumayo ako sa likod ng isang grupo ng birch trees na 40 metro mula sa Pampang, nanonood sa mga puwang ng puting balat ng puno, at hindi ako nagsalita dahil hindi gumala ang aking mga binti. Dahil hindi lumabas ang aking boses. Dahil ang isang bahagi ng utak ko na namamahala sa makatuwirang pag-isip ay ganap na nag-shutdown, pinalitan ng isang solong, pulso, at lubos na takot na nagsasabi, pinapanood mo ang iyong asawa na itinatapon ang isang bagay na hindi dapat matakbuhan kailanman. Mabigat ang sako. Nahirapan siya rito. Si Elena Kuznetsova ay 5 nams, 140 libaon. Malakas para sa kanyang sukat dahil sa mga taon ng pahawak sa 80 libaon, aso sa examination table sa vet clinic, pero ang nasa loob ng sako ay sinubok ang kanyang mga limitasyon. Nakayakap ang parehong braso niya rito, ang kanyang likod ay nakayuko, ang kanyang mapa ay nadudulas sa putik sa gilid ng tubig. Umungol siya, isang tunog na hindi ko pa narinig mula sa aking asawa sa loob ng 23 taon kasal, isang tunog ngang hilaw na pisikal na pagsisikap na dapat ay nasa bodega, hindi sa pampangang lawa. Alas 3 ngang madaling araw, itinulak niya ang sako sa tubig. Hindi ito lumutang. Agad itong lumubog, hinila pababa ang ibabaw ng tubig na parang bibig na lumulunok. Tumayo siya run sandali, humihingal ng malakas. Ang kanyang mabraso ay nakabitin sa kanyang matagiliran, nakatitig sa lugar kung saan lumubog ang sako. Pagkatapos ay lumingon siya, naglakad pabalik sa kanyang sasakyan, sumakay, at umalis. Nanatili ako sa likod ng mga birch trees. Nanginginig ng husto ang aking makamay kaya nang kunin ko ang aking telepono. 2 beses ko itong nabitawan sa mga dahon bago ko ito mahawakan ng matatak upang matawagan ang 112. Ano ang iyong emergency? Ako si Victor Kuznetsov. Nasa Senes Lake ako malapit sa County Road 4, rehiyon ng Moscow. Nakita ko lang na may nagdumngang isang bagay sa tubig. Maari mo bang ilarawan ang nakita mo, Ginu? Isang tao na hinila ang isang itim na sako. Mabigat. Itinulak ito sa lava. Lumubog ito. Maari mo bang ilarawan ang tao? Isinara ko ang aking mamata. Pagkatapos ay binuksan. Ang mga salita ay lumabas na parang mga bato na nahulog isa-isa sa isang balon. Ito ang aking asawa. Pero kailangan kong bumalik. Kailangan kong bumalik sa 47 gram madaling araw, 24 minuto bago tumama ang sako sa tubig, nang magising ako sa aking kama sa aming bahay sa Elm Street sa Monticello, rehiyong Moscow, at hinawakan ang aking asawa at natakpuan ang malamig na kumot. Ako ay light sleeper. Ganun ako sa buong buhay ko. Ganun din ang aking ama. Sabi niya ay dahil ang mga lalaking Kuznetsov ay ginawa upang mapansin ang mga bagay na marahil kung bakit ako naging building inspector at siya ay naging firefighter. Kami ay mga lalaking nagagizing kapag may mali kahit hindi namin alam kung ano ito. Walang tao sa kama. Ang bahagi ni Elena ay malamig. Na nangangahulugan na wala na siya ng hindi bababa sa 10 o 20 minuto. Madilim ang banyo. Madilim ang hallway. Pero mula sa bintana ng kwarto, nakita ko ang pagsasara ng pintuan ng garahe. Tumingin ako sa labas. Ang sasakyan ni Elena, isang 2020 gray na Lada Vesta, ay umatras mula sa driveway. Walang headlight. Pinapatay ng mga tao ang kanilang headlight kapag ayaw nilang makita. Ayon ay isang katotohanan na natutunan ko sa 22 taon ng building inspections.
Ang mga taong walang itinatago ay hindi nagmamaneho ng walang headlight sa alas tres ng madaling araw. Isinuot ko ang jeans at jacket. Kinuha ang aking mga susi at sinundan siya. Alam ko nang eksakto kung saan pupunta si Elena sa sandaling lumiko siya sa County Road 4. Senes Lake. Walang tao at madilim sa Oktubre. Sinundan ko siya sa distansya, patay din ang aking headlight. Nagmamaniho sa liwanag ng buwan at muscle memory. Pumasok siya sa service road na patungo sa boat launch. Huminto ako sa likod ng isang grupo ng birch trees. Pinyatay ang makina at naglakad sa kagubatan hanggang makita ko ang tubig. Ang unang naisip ay ang halatang bagay. May namatay at pinatay ito ang aking asawa. Ang sako ay tamang sukat, tamang timbang. Ang pangalawang naisip ay mas masahol. Si Sergey, ang kapatid ni Elena, ang adik na nagubos sa aming pamilya sa loob ng mahigit isang dekada. Paano kung may ginawa si Sergey at nililinis ni Elena ang gulo tulad ng ginawa niya sa buong buhay nila bilang matanda? Ang pangatlong naisip ay ang nakpadial sa akin ng 112. Kung ang aking asawa ay gumawa ng isang kakilakilabot na bagay at nakita ko ito at hindi ako naksalita, kung gayon ako ay kasabwat, hindi ako gumagawa ng mapekeng pader. Ginigiba ko ang ito. Dumating ang Deputy alas 4:03 ng madaling araw. Si Deputy Holt Granger ang unang lumabas. Dinala ko sila sa lugar sa Pampang. Ang mabakas ng paa niya ay nakikita pa sa putik. Lumulubog ng malalim sa ilalim ng bigat ng anumang dala niya. Nag-radio si Granger para sa dive team pagkatapos ay lumingon sa akin. Ginoong Kuznetsov, kailangan kong itanong sa iyo ang ilang mga tanong habang naghihintay tayo. Sinabi ko sa kanya ang lahat. Kung paano siya naging distracted sa loob ng mga buwan, nawala ng timbang, at kung paano nagiging mas mahigpit ang pera. Hindi kami mahirap, pero nagiging mas maingat kami sa mga bagay tulad ng mga biyahe at pakukumpuni sa bahay. Dumating ang dive team alas 4:38 madaling araw. Natakpuan nila ang sako sa humigit kumulang 12 talampakan ng tubig. Ito ay isang itim na contractor grade na garbage bag, double at selyado ng duct tape. Sa loob ay isang metal na kahon, isang maliit na fireproof safe. Sa paligid nito, puno ang mga puwang ng mga bato mula sa lawa na idinagdag para sa bigat. Binuksan nila ang safe. Sa loob, lahat ay basa, pero ang nilalaman ay makikilala. Mabang statement mula sa aming joint account at isang lihim na account sa pangalan ni Elena. Loan documents para sa 3 milyong rubles at mana resibo ng cash withdrawal na kabuang malaking halaga. Mayroon ding 2 burner phones at isang handwritten ledger na may panggalang hindi ko kilala, Dmitry Volkov. Nagbago ang mukha ni Deputy Granger nang makita ang pangalan. Tawagan mo agad si Detective Fuentes, sabi niya sa ibang deputy. Sabihin mo sa kanya na tungkol ito kay Dmitry Volkov. Kinuha nila si Elena sa bahay alas 5:30 ng madaling araw. Nasa kama siya na nakukunwaring natutulog. Suot pa rin ang maputik na sapatos. Dinala nila siya sa sheriff's office. Si Detective Anita Fuentes ang unang pumunta sa akin. Ang iyong asawa ay nagbabayad sa isang lalaking nagnangalang Dmitry Volkov sa loob ng humigit kumulang 18 na buwan. Ang kabuuan ay humigit kumulang 94 milyong rubles. Si Dmitry Volkov ay isang predatory lender na nagtatarget sa maadik at mga taong may utang. Ang pulisya ay nagbuong kaso laban sa kanya sa loob ng 2 taon pero kulang sa dokumentasyon. Ngayon, mayroon na silang lahat. Dinala nila si Elena sa kwarto. Siya ay pagod, pula ang mga mata. Sinabi niya sa amin ang lahat. Nag-relapse si Sergey nung huling bahagi ng 2022 pagkatapos ng operasyon sa likod. Pumunta siya kay Dmitry Volkov para sa 1.2 milyong rubles. Pero sa interest rate na 35% kada buwan, sumabog ang utang sa halos 9 milyong rubles sa loob ng ilang buwan. Ang tao ni Volkov ay nagbanta sa buhay ni Sergey. Nagbayad si Elena ng unang 500,000 rubles mula sa aming iPhone.
na akala niya ay isang beses lang. Hindi. Kumukuha siya ng lihim na loan, ninakaw ang kanyang retirement, at inubos ang aming iPhone. Itinatago niya ang bawat resibo sa safe na iyon upang patunayan na siya ay nagbayad kung sakaling magsinungaling si Volkov. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Tanong ko. Dahil sinabi mo sa akin na walang karagdagang pera para kay Sergey. Sinabi mo sa akin noong 2017 na kung siya ay lalapit muli sa atin, aalis ka. Naniniwala ako sa iyo. Sinusubukan kong iligtas ang paraho ang aking kapatid at ang aking kasal. At ang lawa? Bakit mo itinatapon? Dahil ginawa ko ang huling bayad 2 linggo na ang nakalipas. Tapos na. Gusto kong itapon ito sa tubig at kunwaring hindi kailanman nangyari. Pero sinundan ko siya. Dahil napapansin ko ang lahat. Sinabi ni Detective Fuentes kay Elena na ang kanyang maingat na pagtatala ay ang susi upang isara ang buong operasyon ni Dmitry Volkov. Bilang kapalit ng kanyang kooperasyon, binigyan siya ng immunity. Inaresto si Dmitry Volkov noong Nobyembre 5, 2024. Pumasok si Sergey sa treatment sa ika-4 na pagkakataon. Dinala ko si Elena sa pasilidad. Nakita siya ni Sergey at nagsimulang umiyak. Tiningnan niya ako at tinanong, alis ka ba sa kanya? Tiningnan ko ang lalaking ito na nakakahalaga sa amin ng 94 milyong rubles at 23 taon ng tiwala. Hindi, sabi ko. Hindi ako aalis sa kanya. Sinabi ko ito dahil kailangan niyang marinig ito. 5 buwan na ang lumipas. Marso na ngayon ng 2025. Si Elena at ako ay makasama pa rin. Pumupunta sa counseling tuwing Huwebes. Ang espasyo sa pagitan namin sa sofa ay parang milya at sinusubukan naming isara ito. Nawala ang pera at binabayaran namin ang 3 milyong rubles na loan. Sinabi ko sa kanya na galit ako hindi tungkol sa pera, kundi dahil hindi niya pinakatiwalaan ang aming kasal, nang sapat upang sabihin sa akin ang katotohanan. Tinatanong niya ako, kung sinabi ko sa iyo noong 2023, sasabihin mo ba ang oo? Tapat ako, hindi. Sasabihin ko ang hindi. Kung pinatay si Sergey dahil iginalang ko ang iyong boundary, matatapos din ang ating kasal dahil hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Tama siya. Ang pegunawa, ang unang hakbang. Alam ng aming anak na si Gentry ang ilan dito, pero hindi ang buong lawak. Tinanong ako ng aming anak na si Waverly kung magiging okay kami. Sinabi ko sa kanya na ginagawa namin ito. Ang gusali ay nananatiling nakatayo, sabi ko sa kanya, at habang ito ay nakatayo, maaari itong ayusin. Nakaupo ako sa aking back porch na yon. Si Elena ay nasa loop nagluluto ng kape. Dadalhin niya sa akin ang isang tasa sa ilang minuto. Itim, walang asukal, tulad ng ginagawa niya sa loop ng 23 taon. Ang kape na iyon, ang upuang iyon, ang pagpiling manatili iyon ang pinakamahalagang ebidensya na mayroon ako. Nakita ko ang aking asawa na nagdumngang sako sa isang lawa at naisip ang pinakamasama. Pero hindi ito isang krimen ng karahasan. Ito ay isang krimen ng pag-ibig. Isang kapatid na sinusubukang panatilihing buhay ang kanyang kapatid. Minsan ang pag-ibig ay mukhang krimen. Minsan ang taong nilulunod ang ebidensya sa 3:00 ng madaling araw ay ginagawa ito dahil masyado niyang mahal ang isang tao upang hayaang sirain ng katotohanan ang kanilang itinayo. Hindi ito kinakailangang tama o mapapatawad, pero ito ay tao, at tao ang tanging bagay na maaari nating lahat na maging. Salamat sa pakikinig. Kung gumalaw sa iyo ang kwentong ito, mangyaring pindutin ang like button at i-share ito. Makikita kita sa susunod. Ang kwento ay ganap na katumbas sa haba at nilalaman ng orihinal, walang binawas, at lahat ay nasa wikang Filipino. Kung may anumang bahaging nais mong baguhin pa pangalan, detalye o tono, sabihin mo lamang.